Good morning, Simbalay! Dalaygon ang Ginoo. Ingna imong tapad diha maayong buntag igsoon. Praise the Lord! Welcome ang matag usa sa ato ang Simbalay. Kung naa ka karon sa on-site ninyo nga panagtipok, no, dalaygon ang Dios nga naa ka karon. And even I would like to say welcome sa naa sa ato ang online live karon sa YouTube nato nga channel Jesus is the Way, the New Testament Church, and we are sharing it across all platform of social media. And we would like to encourage everyone to let us engage, share this live Simbalay today because we believe nga si Lord naa siya'y pagabuhaton nga extraordinary. Ingnay mong tapad, extraordinary. Hallelujah! So manindog ta igsoon as we welcome ang matag usa-uso nga first time nila karon, no, dili aksidente nga nung naa ka karon sa Simbalay, but this is the desire ni Lord na ikaw mismo makadungog mudawat sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 33 verse 1 nagsugod, kamong mga nagkinabuhing matarong, pagmaya kamo tungod sa gihimo sa Ginoo kaninyo. Angay gayud ninyo siya nga dayigon. Verse 2, dayigan ninyo ang Ginoo, idumanan sa tugtog sa harpa. Tukarin ninyo ang Ginoo, ginamit ang uban pang mga instrumento nga may mga kuwerdas. Awitin ninyo siya og bag-ong awit. Gamita ang inyong kahanas sa pagtukar og panghugyaw kamo sa kalipay. Kay ang pulong sa Ginoo tinuod og kasaligan ang tanan niyang gihimo. Gihigugmas sa Ginoo ang katarong ug hustisya. Makita sa tibuok kalibutan ang iyaang gugma. Hallelujah! Pwede bang pakpakan sa nato si Lord? So, ingnay mong tapad nga si Lord nahigugma nimo. And today, mga igsoon, encourage everyone, no? So as we worship the Lord, nanindog naman ta. So atong i-honor si Lord sa atong mga pagdaig. Ingon ang pulong sa Ginoo nga kita nga mga matarong, gimatarong sa Ginoo atong daigon si Lord. So that's why magbow down ta sa atong head, atong i-honor si Lord. Let us pray diha kay Lord. Let us close our eyes. Heavenly Father, O God, we give you praise. Lord Jesus, Lord, be magnified over Ginoo sa kinabuhi namo, O God. Lord, walay laing makita, Lord God, ikaw lamang Jesus. And Holy Spirit, Lord, we invite your presence again in this Simbalay, and we allow you, Holy Spirit, Lord, to search our hearts, O God, today. And I pray, O God, ng every heart can surrender diha sa Ginoo, diha kanimo, O Dios. Lord, imo silang isatisfy, Lord, sa imong presence. Lord, salamat sa gahom sa imong hamiling nga dugo nga mag-cover sa matag usa nga maminaw sa imong pulong, magdaig diha kanimo. And so today, Lord, here we are, your people will cry out and declare, giving our praise to you, our King. Lord, we give you all the glory, we give you all the praise, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, atong pakpakan si Lord. Atong ipakpak atong kamot sa atong buhi nga Ginoo. Atong i-declare, Lord, ikaw gyud ang Dios nga among simbahon. Adlaw gabi, Lord, ikaw lamang, O Dios. Matag segundo, pitik ning akong dughan, ikaw Ginoo, ang bugtong hinungdan. Inga si Lord, ikaw ang bugtong hinungdan. Matag ginhawa, ni ining kinabuhi, ikaw Ginoo, ang bugtong bahandi. Ikaw ang bugtong bahandi. Come on, ingna si Lord. Sa pagsidlak o pagsalop sa adlaw,
ang pangalan mo, O Diyos, igabayan. Adlaw gabi, adlaw gabi, malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Adlaw gabi, adlaw gabi, malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Adlaw gabi, Whoa, come on, Simbalay. whoa, Whoa! Whoa! Matag segundo, pitik ning akong dughan. Ikaw Ginoo, ang bugtong hinungdan. Ikaw ang bugtong hinungdan. Matag ginhawa, ni ining kinabuhi. Ikaw Ginoo, ang bugtong bahandi. Ikaw ang bugtong bahandi. sa pagsidlak o pagsalop sa adlaw, ang pangalan mo, O Diyos, igabayaw. Adlaw gabi, adlaw gabi, malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Adlaw gabi, adlaw gabi, malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Adlaw gabi, Whoa, come on, Simbalay. whoa, Whoa! Hali, bayo ta. Come on. Ibayo imong kamot. Bayo ta. Bayo ta. Bayo ta. Bayo ta. Ibayo sa atong buhi nga Dios. Ibayo ta. pakpak na, Pakpak ta. Ipakpak. Ipakpak ta. Ipakpak ta. Ipakpak ta. Ipakpak ta. Ipakpak ta. Ipakpak ta. Sayaw ta. Sayaw yang Ginoo. Sayaw ta. Sayaw ta. Sayaw ta. Sayaw ta. Sayaw ta. Sayaw ta. Muambak. Muambak ta. 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 Adlaw gabi. Adlaw gabi. Malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Adlaw gabi. Adlaw gabi. Malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Adlaw gabi. Adlaw gabi. Malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Adlaw gabi. Adlaw gabi. Inga si Lord. Malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dahil ko Diyos. Adlaw gabi. Kamay pagpaki si Lord. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa kalipay o God. Lord, in sa imong word, there will be mourning in the night, but joy comes in the morning. Salamat Holy Spirit, Lord, sa joy.
And so today, Lord, we will worship your goodness, O God, over sa among life. Ug kaluoy mo ay kinutuban, gikuptan mo, tibuo kinabuhi ko. Kamuning na si Lord, gikan sa akong pagbangon, hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudan mo, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tudak ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Nagagi sa kangit-ngit, nagaubad ug nagaubad, masuod kaysa sa tanan. Kay ikaw ang akong papa, ako imong pinangga, ug nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Sing kanunay, kanunay kang matinudan mo, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tudak ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Come on, declare. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ug ihalad ko, kinabuhi ko, tanan na ako. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ug ihalad ko, kinabuhi ko, tanan na ako. Kay ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Come on, itaas imong kamot diha sa Ginoo as we declare. Kanunay kang matinud-an. Come on, believe in your heart. Kanunay kang maayo ka na ako. Ang tudag ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Sing kanunay, O Diyos, kanunay kang matinud-an. Kanunay kang maayo ka na ako. Ang tudak ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Oh, pagkamaayo mo. Come on, pasalamati si Lord sa iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi. Lord, salamat, O God, tinuod nga maayo ka sa amo ang kinabuhi, Lord, sa tanang panahon, O God. Thank you, Lord, sa imong pag-atiman ka namo. Salamat, Lord, nga everyday, O God. Lord, nahimuming magmadaugon, O God, tungod kay ang imong pagkamaayo
kanunay nga nagsunod kanamo o God. Salamat Holy Spirit Lord that every now and then gina-remind minimo nga maayo ka sa tanang panahon. Ikaw ang nagatiman kanamo, ang imong gugma Lord nagpurma kanamo o God. Salamat balang Espiritu. Jesus, salamat Lord sa imong gibuhat dito sa cross. Na-receive namo ang goodness nga gikan diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. All glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen! Pakpakan sa nato si Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Sige, magkapanglingkod na ta. Diha sa presence ni Lord. Dalaygon ang Ginoo, no? I believe nga last simbalay nato daghan og full pack ang ato ang nadawat diha kay Lord. But today, no, atong ihatag ato ang full nga commitment, ang ato ang full attention karong adlaw as we receive the word of the Lord. So atong i-ready atong 3 B's, our Bible, our book note, and our ballpen as we receive the word of the Lord today through the man of God, the spiritual father over aning nga family, Pastor Rafi Kabusog. Pakpakan na to si Lord sa iyang life igsoon. Good morning everybody. Welcome sa ato ang simbalay. Dalaygon ng Ginoo. Atong palakpakan ng Ginoo. Amen. Kumusta ang tanan? Hoping that every one of us, we are excited and ready to receive God's word this morning. Whatever condition nga naa sa imoa, sa imong life, sa imong family, it's time for us this morning, we will be reminded sa Word of God, and also we will be reminded gyud sa pag-serve sa Ginoo. So welcome ang tanan. Hallelujah. This morning, I would like to request everyone to open our Bible. Amen. So everybody, let us open our Bible in the book of Joshua, chapter 24, verse 15. Nag-declare si Joshua, usa ni siya ka-leader sa God's chosen people, ang mga Israelites. Nag-declare siya in this passage, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Karong buntag, atong topic is all about why we need to serve God. Why we need to serve God. Magampo tang tanan, bow our head and close our eyes. Together, let us pray. Lord, we thank you for this opportunity nga makadungog kami, Lord, and we will be reminded sa imong word. Thank you, Lord. This is the instruction, Lord God, nga imo ang ginasulti, Lord, for all of us, para kami ma-equip, makabalo, unsaon ang insakto nga pag-alagad nimo, Lord. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, we invite you, Holy Spirit, give us wisdom and understanding of your word. Lord, among tuuhan, ng imong pulong, may makausab, ang imong pulong, mag-correct namo, magtudlo, magiya ka namo para mausab ang among kinabuhi. Lord God, glorify your name this morning, Lord, in Jesus' name. Amen. Every person serving something or someone sa atong kinabuhi. That's why, kanitong topic about why we serve God is very important nga ma-remind ta nga sa atong kinabuhi na ay something or someone nga ato ang ginabutang atong energy, ato ang ginabutang atong focus, ato ang ginabutang ato ang emotion o ato ang passion kana nga butang or kana nga someone. In short, naatay gina-serve sa atong kinabuhi. Amen? Og this morning, we will be reminded unsa ang meaning sa pag-serve sa Ginoo. Kinsa excited karong buntag? Amen? Praise God. Hallelujah. Ang pangutana, kinsa man imo ang gitagaan sa imo ang pag-serve? Kinsa man imo ang gialagaran? Karon, kaya na mga tao, some people, ato ang gina-serve ang people's approval,
But ang pangutana importante kayo. Kinsa ug unsa man imo ang gina-serve sa imong kinabuhi karon? Who is the one you're serving today? Kaya si Joshua boldly nag-declare, meaning to say, isog siya ug convince siya nag-declare ingon siya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Joshua, all through the years sa iyang life, batanon pa siya, until naminyo siya, until tigulang na siya, never siya ni back down, ni back out, ni give up sa pag-serve kay Lord. Kaya importante kaya kita po makadiscover ta, nga anong kaninga person, even sa iyang edad, kaning nga time nga nag-declare sa iyang edad, 100 plus na kapin iyang edad, pero nag-declare lang gyapon siya, that as for me and my household, we will serve the Lord. Ako o akong pamilya, kaming tanan, sa akong clan, akong kaliwat, mag-serve mi sa Ginoo. Now, importante atong hinumduman, serving God, it is not just an activity. This is the purpose of our lives, and our identity is rooted in serving God. Again, atong hinumduman, ng pag-serve kay Lord, this is the very reason why we are here. This is our purpose, and this is our identity. Ang pag-serve gid sa Ginoo. Now, ang mga tao nga dili mag-serve kay Lord, something or someone ang ila ang gialagaran. Kaya dapat karon ang makabalota atong i-distinguish asa man ta karon nag-serve, kinsa pod atong gialagaran. O kung para sa imo amingon ka, I want to serve God. Nag-desire gid ko, pastor, gusto ko mag-serve kay Lord. But some people, ang ilang deserve sa ilang life, gusto ko sa akong mga ambition nako, my dreams in life, gusto ko makaabot ko adto nga life, nga kinabuhi. And some people, gusto gid sila makaabot ana nga level sa ilang life, nga grabe sila ka-successful, but sad to say, wala nila gi-appeal gid ang Ginoo. Kaya this morning, ato ning kitang tanan, ato ning i-discover karong buntag, anong need man kay kung serve kay Lord. So, atong i-define why serving God is important. What is serving God? Unsa may meaning anang mag-serve ka sa Ginoo? Serving God, it means giving your life for Him. Imong ihatag imong life diha gid sa Ginoo. Onya, serving God, it means to honor Him. Ato siyang himayaon and atong respetuon ng Ginoo, and also serving God, it means we need to obey Him. Ato siyang sundon, tumanon. Di lang pwede nga mutuo lang ta, but pinaka-powerful ka nang mutuman ka sa Ginoo. Amen. Mutuman ta sa giingon sa Ginoo. And also, mabuhi na ta nga natay purpose nga gikan sa Ginoo. So everything we do, natay purpose. Amen. So why we need to serve God? Nganong kailangan man ta mag-serve sa Ginoo? Number one, we need to serve God because God is our creator. Amen. Kaysa man na nagbuhat nato, wala na ilain pa nga nag-create nato. Kung siya nag-create nato, it means naa niya ang tanan nga responsibility ug naapon niya tanan nga power, naapon niya tanan nga authority kung unsaon ta niya. But amazingly, gitagaan ta niya choice, decision nga pilion siya or dili pilion siya. So it's up to us. Why? No, even though God is the one who created us, kung tanaw nimo, sabto nimo, nagan niya tanan nga authority, na tanan niya gusto buhaton para sa tuwa. But because God doesn't want us to become like a robot, gitagaan ta ng choice. Nga willingly ba? Dili ka mapugos, dili forceful, but kanang mo pili ka nga ang imong heart
ang imong life para gid sa yaa. Mo na ang pinaka-reason nga tong masabtan nga dapat unta mo serve kita niya kay siya may nagbuhat nato. Atong mabasa Psalms 100 verse 3, ingon ang word of God, "Know that the Lord is God, it is He who made us." Siya ang nagbuhat nato. Ang atong Diyos, atong Ginoo, siya ang Diyos. Pag ingon kag Diyos, the supreme being means the one who is in total control of the world on the earth, sa atong past, sa atong present, sa atong future, na anya ang tanang gahom. Pag maingon gani kag God, the supreme being, the one who created us. So walay lain, no? Kaya si Jesus Christ, ingon ng Bible, through Him and because of Him, everything was created. For Him and through Him. So now, ingon ng Bible, nag-express ang Word of God that tungod sa Ginoo, everything was created. Atong hinumduman, we do not create ourselves. Wala taog dili kita ang nagbuhat sa itong kagalingon. Somebody, God is the one who created us. Jesus is the one who created us. And that is powerful truth nga itong masabtan. Wow! Ang Diyos man ay nagbuhat sa kuha. And for us nga ito ng masabtan, siguro makaingon ta, sa Bisaya ba, utang na loob nato sa Ginoo na nataw ta aning kalibutan na. Amen. Siya ang nagbuhat nato. And God is the one who gives us life, purpose, and identity. So, it means, kung di na ito masabtan na nga truth, nga God is the one created us, so mabuhi na ito sa itong gusto-gusto lang, di ta mo align sa Ginoo, because ang atong decision na maayo na apoy dautan nga decision. And that's why ang Ginoo, no, nag-provide siya og libro, Book of Life, God's manual for the people. Nag-provide siya book para atong ma-discover unsaon nga makaserve ta, maka-align ta. So ang Bible lang ingon that God is the one created us. Dili kita nagbuhat sa kaugalingon. Amen. Ang Bible na to teach us, to guide us, to correct us, to help us nga kitang tanan properly maka-align ta sa Ginoo. Amen. So then you make a decision. Importante nga makabuhat ang decision nga insakto. Si Adan og iba, labot ang time na sila'y freedom of choice. Pero ilang choice, ilang gipili ang wrong choice. So nag-lead sa sin sa humanity, ang mga to nakasala, napakyas, sin enter into the world because sa wrong choice ang ibuhat ni Iba o ni Adan. So, that is the wrong choice they made. So it means to say, na power ang imong mga choices. Si Lord, maghatag lang siya, mapakita sa clear nga picture, clear nga direction, clear nga instruction. Now, it's for us to decide. Amen. So again, ang pag-serve kay Lord, ato na yung decision. Kung gusto man niyo magdili, it's up to you. Amen. So important din atong ma-recognize nga ang ownership sa atong life, gikan sa Ginoo. And then, if you can make a decision, Lord, ikaw man nagbuhat sa kuha, so walay lang nakabalo na kailan ako, ikaw. So I need to serve you. And the Bible, i-provide ni Lord ang iyang word, ang manual for our lives. God's manual, He created, nigamit ang mga tao para nga masulat ang pulong sa Diyos, para mauni ang mag-guide nato. Again, ang pag-serve kay Lord is giving our life to Him. Mo na ang meaning sa pag-serve kay Lord, dili lang ka pasimba-simba lang, dili lang ka paampo-ampo lang, dili. It means that we surrender our life to God. Amen. Mo na ang life so sa ka-Christian. Jesus Himself, siya atong model ani, why? Iya ang gisurrender iyang own life para pag-obey, pagtuman
sa sugo sa iyang amahan sa langit, and that is our Heavenly Father also. Ingon ng Bible, ang tanan nga mituo, midawat kang Jesus Christ, napod tay authority, napod tay kanang gihatag nga privilege nga kita mahimo natang mga anak sa Dios. Amen. So, and that's powerful. Kaya ingon ng Bible, to those who believe and receive Him. So, kailangan ka mag-decide na mo believe o mo receive sa Ginoo so that mag-start imong pag-serve kay Lord. And atong i-remember nga, ang Ginoo tagiyani sa atong kinabuhi. So, kana, enough na siyang kamutuoran nga magiya nato nga Lord, that's why I serve you because ikaw may nagbuhat na ako. Amen. Number 2, why we need to serve God? Because Jesus served us first. Grabe, no? In Mark chapter 10, verse 45, ingon mismo si Jesus Christ, for even the Son of Man did not come to be served but to serve. Again, atong example ani si Jesus Christ. Even though God siya, anak sa Dios siya, manuluwas siya, nasa own nga decision unta, but iyang gi-align iyang own decision, iyang own will. So will sa iyang Father, ingon siya, Father, not my will, but let your will be done. So, now, kung gusto ka malib na malib na to ato ang Christian life, nga successful, properly naka-align gyud atong nabuhat gid ang purpose ni Lord, na serve gid nato ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, atong i-focus atong mata, atong faith, atong life, ang Ginoo, Jesus is our pattern. Kung tanawa na to si Lord, yun sa niya. Nganong Diyos na siya, pwede man unta nga magbuhat siya iya because naman siya own decision. Kaya ngayon ng Bible in Lucas 22, nag-praise si Lord, ingon siya, not my will, ila kung gusto. But ang gusto sa amahan, ang matuman sa kong life. And that is powerful. No? Because even though Son of God siya, nagpakita sa example nga, nag-serve siya sa iyang amahan, sa Diyos amahan, nga need na to i-follow. And that's why Jesus served us first. Makita niyo mo nga, giyon sa man pag-serve ni Lord sa tua. Yang gihatag iyang life for us. Grabe nga pag-serve, no? Pwede man unta, dili na lang. But think about that. Nga even He is God, He is Savior, everything nga naa sa tanan. He learned to make His life an offering for all of us. He served the humanity through making His life a perfect sacrifice for all of us. Nahimo nga perfect nga sakripisyo iyang kinabuhi para natong tanan. So, giserve niya ang life para sa ato. O ikaw ako, pwede ka maka-decide nga, Lord, mo serve ko nimo kay ikaw manggani giserve mi nimo. Di ko sa tong purpose sa life, serving God and serving people. And that what Jesus modeled to us. He served His Father and He served the people. Amen. Iyang gihatag iyang life para maluwas na nan. Sa to na hinumduman, mag-alagad ta sa Ginoo kay siya una nag-alagad nato. Pinaagi sa paghatag sa iyang kinabuhi aron kita maluwas, mapasaylo og mahinluan ang atong kinabuhi. Amen. Siya una iyang gibuhat na. And that's why you make a decision this morning, Lord, mag-serve ko nimo with all my heart. Amen ba? Igna matapad, it's time nga ikaw mag-serve ka sa Ginoo. Inapagid siya, it's time nga imong ihatag imong life sa Ginoo. Always remember ni, ang pag-serve sa Ginoo ato ning respond because of the goodness, because of the sacrifice of Jesus, because Jesus gave His life for us. Unsa man imong respond? Unsa man imong tubag ba? Nakita nimo nga si Lord, di ba? Always ato ma-remember basta Holy Week na si Jesus namatay para ta maluwas tungod sa mga sala. What is your response for that?
Unsa man imong respond ana ba? Imong balo sa Ginoo. Nga si Lord iyang gihatag ang tibok na kinabuhi, iyang lawas, na imong sacrifice, gipatay siya, na nahulog siya nga murag kriminal pagpatay sa iya because that time, pag ilansan ka sa cross, it means ikaw nga tao, you are a criminal. Even though Jesus is not a criminal, was not a criminal, and will never become a criminal, iyang giangkon ng silot nga para unta sa usa ka kriminal, iyang giangkon because every one of us ang silot unta para sa ato, kita dapat mamatay didto, pero giangkon niya because that's how He loves us, and that's how He show why it is very important to serve God. Amen. What is your response? Nga si Lord namatay for all of us. Namatay siya para maluwas ta. What is your response? Even though grabe daghan atong nabuhat nga mga sala, and sometimes almost every day makabuhat tag sala, huna-huna sa mga pulong natong emotion, but somebody na ay nagbayad na matay sa cross para maluwas ta. And that is the real meaning of the good news nga nung mag-serve ta sa Ginoo. Kaya ang good news, si Lord nagbayad, nagsacrifice, namatay sa tong mga sala para kita dili na taangay silutan, kung dili naay grasa ni abot para kita mapasaylo, mabag-o, o you decide nga mag-alagad na ka sa Ginoo. That is our right response to the Lord. Lord, I'm gonna serve you. Amen? Dili lang ikaw nagbuhat na ako. Grabe kayo. Kita'y nakasala, siya nagbayad sa itong mga sala. Try to imagine that. Ang kabugaton and the measure of the love of God for all of us. Try to imagine that kind of love. Kita ang nagpakasala, siya'y nagbuhat nato, kita'y nagpakasala, utang na loob lang ta nato, nga siya'y nagbuhat nato, dapat mag-serve tagtarong sa iya, but nagpakasala pagyapon ta, and then siya gyapon ang nagbayad. Grabe ang goodness, we cannot measure the goodness of God sa itong ginabuhi. That even though we are filthy, hugaw ta, punot at sala, but still, God loves us. Yang gipadala yung bugtong anak para maluwas na pasaylo ta, para may mamatay sa cross, magluwas nato, may mudawat silot, para kita makadawat sa grasya. Amen. Palakpaki ang Ginoo. That's how God demonstrate His love for us. Amen. Kaya kani atong pag-serve kay Lord, atong giawat siya. Siya atong example ani. Amen. Kung mo-decide ka, Lord, I give my life 100% Lord God. I want to serve you with this life nga imong gihatag. Grabe ang kadautan, grabe ang sala ang akong nabuhat, Lord. But every time mo duol ko nimo, you're willing to forgive me. Amen. So it's time to put our life back into order. To put our life back to the rightful owner, ang Ginoo. Amen? Gusto ka imong life na order? Gusto ka imong life ang butang sa kamot sa Ginoo? I-serve nimo si Lord. Amen? Kasi gusto ana, taas ang kamot. Atong palakpakan ng Ginoo. Amen. Number 3, we need to serve God because true success and fulfillment in life are found in Him. Amen? True success and fulfillment, katagbawan, feeling na to nga fulfill atong kinabuhi, tagbaw na gid ta, fulfill na gid ko, accomplish na gid ko, o ang tinuod, ang true success naa sa Ginoo. Amen. Nganong naaman niya ang true success? Gidescribe sa Bible nga usa ka king dato kaayo gani
ang Bible nagtudlo nga si King Solomon ang pangalan. King Solomon dato kay siya natanang wealth na aniya. And even now, wala pa'y maka-compare, wala'y makalabaw nga tao nga hari nga naa sa kalibutan sa iyang kadato sa iyang kasikat. Kahunaon na nimo no, ang mga hari sa kalibutan mo travel padulong lang sa Israel, padulong sa Jerusalem para lang maminaw sa wisdom ni King Solomon. Para mo tanaw sa gibuilt niya nga kingdom, nga grabe kasikat. Ang iyang kingdom na puno sa gold. And dili lang kana, grabe siya kaalam, and then anyang asawa ni abot sa 1,000 kabuk. Sa iyang time, because king man siya, pwede ato, inato kadagan. Pero sobra na po ka ito. Si King Solomon, abot ng time, tigulang na siya. Ang iyang mga asawa, may nag-ilad sa iya, nagdala sa iya nga mosimba sa mga Diyos-Diyos sa uban nga mga nasod. Diyos-Diyos sa iyang mga asawa. O si King Solomon, tungod sa kasikat niya usahay, napakyas pud siya. Kay dili na unta angay nga magminyo siya og mga babae nga dili taga-Israel, nagminyo gyapon siya. Na mga times nga even siya na wrong desire niya. But kani nga book nga tong basahon nga gisulat niya, the book of Ecclesiastes, naka-learn siya. Naingon siya, everything is meaningless. Walay pulos ang tanan, walay true success, walay true nga fulfillment sa life, kung dili ta connected sa Ginoo. Kung di ta mag-serve kay Lord, walay tinuod nga fulfillment sa kinabuhi. Atong mabasa, Ecclesiastes chapter 1, verse 2, ingon si King Solomon, walay kapuslanan, wala gayoy kapuslanan ang tanan. Gibalik-balik niya, meaningless, everything is meaningless. Walay pulos ang tanan. Chapter 1 itong gibasa sa Ecclesiastes. Grabe na nga wisdom dia. Nga na niyang tanan, but niabot siyang time, nakarealize sa tigulang na siya. Kani nga time nakabalik sa Ginoo. Ingon siya, everything is meaningless. And powerful kani kay chapter 1, ingon siya, everything is, grabe yung introduction ba? Everything is meaningless. Pag abot chapter 2, ingon siya, unsay ang nga ito buhaton? Chapter 1, of course, diha ang introduction. Chapter 12, diha na ang conclusion. Ang katapusan na ba? Unsa may ang conclusion, ani? Ingon siya, chapter 12, verse 13, taman sa verse 14. Atong basahon. That's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands. Ang iya ang conclusion ba? Ingon siya, fear God, kahadluki gid ang Dios, and obey His commands. Gidescribe niya, ang meaning ato, in short, serve God. That is our whole duty as human beings. Grabe ang conclusion ba? Kaya ang meaning sa serving God, sa ito, i-surrender imong life sa Ginoo, you obey His commands, you honor Him. That is the meaning of serving God. Dili pwede nga, paampo-ampo lang ka, pasimba-simba lang ka, pagbasa nimo sa Bible, sa command sa Ginoo, dili ka magtuman, dili na mo ang pag-serve kay Lord. Amen. Di lang na nga perfect ka matag Domingo, pero sa pulong sa Ginoo, wala pa ta nakatuman man di ay. Ug atong ma-realize nga si King Solomon ingon siya, mao niya ang atong whole duty. And this is everyone's duty. To fear God and obey His commands. Wala na yung lain pa. Sa mga batanon, sa mga taas ng edad, siguro daghang experience sa mga batanon, naglungpag experience sa kinabuhi. Pero iyang i-describe here, kung basahon nimo na ang whole book, gamay ra man na, tama naman chapter 12. Kung basahon na nimo, dahil mo makitaan nga na yung mga enjoyment, pero ingon siya, enjoyment is meaningless.
Grabe trabaho, grabe kita, dagang kwarta, ingon siya, everything will be meaningless. Grabe invention, grabe ang knowledge sa world ni increase, ingon siya, everything is meaningless under the sun. Kung dili ka mo-serve kay Lord, everything is meaningless. And think about that. Even pagabot ni Ginoong Hesus, when Jesus was still here on earth, nag-declare po siya. Iyang giklaro. Mark chapter 10, verse 36, atong basahon. Ingon siya, unsa man makuha sa usa ka tawo, kung maangkon niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi. So iya ang giklaro, ang life ni King Solomon, girilit niya o iyang giklaro nga si King Solomon naa niya ang tanan. Pero nibiya siya, kung nibiya siya, wala sa kabalik sa Ginoo, niundang gid siya, dili na mabalik pa iyang kinabuhi. Walay real meaning, walay real success, walay real nga fulfillment sa life if we don't understand the value of serving God. Dili kita matagbaw mga tao, di ba? Makanegosyo isa, successful na siya, magnegosyo na po siya duha, 3, 4, 5, 6, dili gyud. Ang bisyo kung dili maundangan, mudaghan, dili matagbaw ang tao. Pero sa Bible, nag-describe na ito, pobre kaayo ba, nag-serve kay Lord. Pagkamatay niya, ang pangalan Lazarus, pagkamatay niya, gi-escortan siya sa mga anghel, gidala sa trono sa Ginoo. Dito, tagbaw siya. Mahitaw nga dato, ingon sa Lucas 16, na niyang tanan sa kalibutan, inigkamatay niya, kay wala man siya nag-serve kay Lord, inigkamatay niya, igsoon, sa kalibutan unta, everyday ang iyang life, luxurious kayo ba? Meaning, grabe kayo. Bongga kayo, mga party nga niyang tuan, mag-organize siya party, mag-celebrate siya halos everyday, grabe, bonggang-bongga yun. Pero ginagkamatay niya, dito padulong sa Hades, or sa lake of fire, sa katong nga time, temporary nga impyerno, gitawag siya og Hades. Lugar nga naay silot og nagkalayo. Mao na ang iyang napadulungan. Now, atong ma-realize, try to imagine your life. Imagine na nato, sige daw, tagaan ti kag time. Ayog focus imong tapad karon. Tagaan ti kag time, ikaw personally ba? Sige. I will give you 3 minutes. Magunaw na ka. Try to imagine sa imong life karon. What if tanan, di ba? Nakahuman ka sa pag-eskwela and you become successful sa kalibutan. Sada kag trabaho, dinit kag negosyo, and you have your family. You enjoy na kay long life. And niabot ang time nga tigulang na ka, o niabot ang time nga time na pod nimong kwaon na ka sa Ginoo. Pero wala ka nag-serve kay Lord. Do you think sigurado ka nga kauban ka sa Ginoo? Ingon ang Bible, kung dili ta mag-serve kay Lord, ingon sa Ginoong Hesus, you will have everything in this life, in this world. You can have everything. Pero kung dili ka mga lagad sa Dios, walay pulos o walay tinuod nga success o fulfillment sa life nga atong maangkon. And that's why ingon ang Bible, si King Solomon nung sulat siya, Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ang hatong whole duty as a man is to fear God and to obey His commands. In short, serving God and serving people, mauni ang atong purpose sa life. Yes, na kay work, na kay business, without pag-serve kay Lord, walay meaning ang tanan. Walay real nga success, walay real nga fulfillment sa life. Because everything will become meaningless. Many people chase success, money, and recognition for this life.
but still empty ang ilang kasing-kasing. Still, na feeling nga empty ilang kinabuhi. Atong i-remember, real fulfillment is not found in money, is not found in our position, but in God's purpose, in serving God. Because serving God gives meaning and clear purpose for our lives. O gatong i-remember, without God, life is always empty. Bisag kung saan pa man kadako sa imong na-achieve nga success, wala gyapon tinuod na kalipay kung dili ta makaalagad sa Ginoo nga tag-iya sa tong kinabuhi. Ayon ng Bible, ang atong life mubo ra kayo. So if you try to focus sa kinabuhi sa kalibutan, wala kay eternal things nga ginabuhat, wala kay eternal nga value nga ginabutang nimo sa imong life. O dili ka mag-serve kay Lord, ingon ang pulong sa Ginoo. Psalms 39 verse 5, here gi-describe unsa kamubo atong kinabuhi. Pagkamubo sa kinabuhi ang gihatag mo kanako, baliwala lang kini sa imong pananaw. Sa pagkatinuod, ang kinabuhi sa tao sama sa hangin nga molabay lamang. Also in James chapter 4 verse 13 taman sa 14. Pamati kamo kanako, kamo nga nag-ingon karon o ugma moadto kami sa usa ka syudad, og didto kami magpuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami, magtigom og daghang kwarta. Nay mga tao, yan ang mga plano. Let us go to the city og magplano ta nga makabuild tag business. Og kung saktod sa daking dagan sa negosyo makatigom ta daghang kwarta. Pero ang singon sa Bible. Verse 14. James 4:14. Ang tinuod wala gani kamo masayon kung unsa ang mahitabo kaninyo ugma. Kay ang atong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon og sa dili madugay mawala. Our life is like just a vapor. Mura siya vapor ba, no? Or humog. Or i-describe diya nga murag gabon lang. Kanang clouds. Or mura siya og kanang humog, kanang bitong inigmata nimo sa buntag, tanaw nimo ng mga sagbot, kanang mga dahon na sa tubig. Di ba? Gamay kaayo mo ng humog. Tanaw nimo na like a vapor. Tanaw nimo na, inigtanaw nimo ana, hikap nimo ng tubig, silak na sa adlaw, mawala na to siya. Ina na ang kinabuhi. Or ang kinabuhi, murag aso. Kita nimong aso, taon-taon, mawala na siya. So, inana ang describe sa Bible, unsa ang atong kinabuhi ka short. O ta kabalo, unsa atong dangatan sa ugma, kung dili ta mag-serve sa Ginoo karon. Kaya, ang pag-serve kay Lord, the best and the greatest decision we could ever make in this life. So, pili ang pag-serve kay Lord. Willing ba ka mo surrender sa Ginoo? Willing ba ka nga karon nga time 100% na ka mag-serve kay Lord? Ang imong time, ang imong talent, ang imong life, imo nang ipagamit sa Ginoo. Remember, ang imong kinabuhi, dili lang na para sa imuha. Kung dili, para na sa plano sa Ginoo, sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, o sa mga tao sa imong palibot. Nagplano siya, kung kitang tanan mga lagad sa Ginoo, iyatang gamiton, nga daghan paon niya atong matabangan nga mga lagad pod sila sa Ginoo. Today, that decision nga pag-serve kay Lord, atong buhaton. O ang ingon sa pulong sa Ginoo, in the book of Colossians, ang mag-alagad sa Ginoo, maora pod ang iyang i-reward sa katapusan. So today, that decision nga imong buhaton karon, my challenge for you,
is to make that wholeheartedly, willingly. Nga Lord, mag-serve ko nimo balag unsay may tabo. Amen. If mauna ang nasa imong heart karong buntag, giti ka pugson pwede ba motindog ka karong buntag? Og let us worship the Lord, pinaagi ani nga worship song atong kantahan ng Ginoo, but himuan ni siya nga kinakasing-kasing nga Lord, hangtod may kinabuhi Lord. Mualagad ko, alagaran ti ka. Kitang tanan ato ning kantahon para sa Ginoo. Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, iniksudong ko sa kalangitan, mga bulan kabituunan, imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong gipasan, alang ka nako sa kahugawan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kang gamhanan, walay arang makatubong sa gugma mo. Kakusuga ngayon, pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka. Kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, iniksudong ko sa kalangitan, mga bulanog kabituunan, imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong gipasan, alang ka nako sa kahugawan,
magininhawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko bayawon ka ug alagaran ko hangtod may kinabuhi hangtod may gusto hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko bayawon ka ug alagaran ko Ginoo. Amen. Padayon taasin mo mga kamot. And together, let us pray to the Lord this morning. Close our eyes, bow our head. Let's begin to pray. Lord Jesus, thank you nga ikaw man di ang first nag-serve sa mua. Imong gihatag ang imong life nga perfect sacrifice, perfect nga offering. Imong giangkon ang among mga sala o imong giangkon ang among silot para kami dili na masilutan sa among gibuhat nga mga kalapasan. Lord, thank you today. Ikaw ang among example nga among i-follow, Lord. Lord Jesus, we will follow you and serve you, Lord, with all our lives. Today, we will make a decision, Lord, nga mosunod kami kanimo, tibok na mong kasing-kasing. Lord, salamat nga naani mo ang tinuod nga success, naani mo ang tinuod nga katagbawan sa kinabuhi. Salamat, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Atong palakpakan ng Diyos. Amen. Praise God. Makalingkod ang tanan. Amen. I give you this challenge, mga igsuonan, sa tong giving. Our giving is a command from the Lord. Ang tao nga grabe mo hatag, i-prosper siya sa Ginoo. Ang tao nga motabang sa uban, tabangan pud siya. Ang point here, sa tong giving time, we honor the Lord. Sa tong tithe, sa tong offering, kita nagbilib ta sa whole counsel, sa Word of God. We honor God with our giving. Pinaagi sa tong tithe, sa tong offering, may igsunan. So if ikaw nagbilib ka ana, do it with all your heart. Pero kung ikaw dili pa ka magbilib sa giving, walay pinugsanay, it's up to you to decide. Importante nga willing ka, importante nga kinakasing-kasing pod, imong pagtuman sa pulong sa Dios, pinaagi sa tong giving karon. Amen. Sige, everybody, let us stand up, atong kwaon, atong ihatag para sa Ginoo. Atong itaas o magampota. Lord, thank you sa mga panalangin, pinaka-the best nga panalangin, Lord, among makitaan, amo ang nasabtan nga ang kinabuhi nga imong gihatag nga libre lang. Free nga life nga imong gihatag sa mukha. Og free nga hangin, oxygen among ginaginhawa kada adlaw. Libre kaayo, Lord. Apil ang kusog, libre po kaayo. Lord, amo ning giilang gikan kanimo ang tanan. Maski na sa pagtrabaho, pagnegosyo, kay kung walay mayong panlawas, walay kusog o protection kada adlaw, gikan kanimo, walay maangkon namo, Lord. Today, salamat among gibalik nimong tithes ug offering, Lord. Ikaw magapanalangin pagpadayon, Lord, sa trabaho, negosyo, pag-eskwela sa magtag-usa. Bless our family, and even, Lord, we declare, bless this church, Lord God. Kaning God's family, ang church nga imo kaming gibutang. Imong i-prosper ang tanan. Lord, i-prosper nimo kami spiritually, ug financially, Lord. And we pray nga dagan pang mga lagad nimo, Ginoo. In Jesus' mighty name, amen and amen. Let us give our tithes, our offering today. Matinudano sa paghatag sa ikanapulong mga halal buhatong takinig buhatong takinig. Hatag
sinugdanon sa iyang pulo, matud pa sa saan siya nagaingon. Sulayi ako, sulayi ako. Hatag aron pag-atagan, sekreto kini sa panalangin, umaabri ang tambuhanan sa langit, sa langit. Igabong mo ang madagayang panalangin. Anong pag-atagan, sekreto kini sa panalangin, umaabri ang tambuhanan sa langit, sa langit. Igabong mo ang madagayang panalangin. Buhatong tagini, 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 uban sa kalipay. Amen. Og nahuman na ta. Ato mga announcement before ta magampo is we will have our Encounter with God retreat this coming November. Be excited. Labi na sa mga nag-join sa ato ang life group, sa ato ang life group or cell group, gatong gina-join every week. Na diha ang mga lessons every week. Ayaw gina siya undang nga maka-join ta sa mga lessons. Kao ba na tong leader nga nagtudlo nato? Kay diha ta mo grow sa pagtuon, pag-study sa Word of God. Mo grow atong faith, mo grow atong spiritual life, mag-mature tang tanan, masabtan nato ang plano sa Ginoo sa tong kinabuhi o ang purpose nganong gitawag ta niya. Amen. So be excited, and also natay mga prayer sa church, pwede maka-appeal ang uban, you can join that. Og every week naabot tay ginabuhat nga mga leadership training. So salamat sa Ginoo. Everybody, can you please stand up? Itaas imong kamot para sa Ginoo. Mag-ambot ang tanan. Ginoo, we thank you, Lord, sa imong giya kanang tanan. Nakasimba kami, nakadayeg kami kanimo, ug nakadawat kami, Lord, sa imo ang instruction, mensahe for all of us. Today, we honor you, Lord, and we make a decision to follow and serve you, Lord, with all our heart, all our mind and soul, and loving you, Lord, with all of our lives. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Ug karon, the love of our Heavenly Father will reign into our hearts, that we can love one another and we can forgive all the people, even those people who hurt us. And the grace and the mercy of the Lord Jesus Christ will strengthen us, maghatag tog kusog ug kadasig sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa katapusan. And the power of the Holy Spirit will make us effective witnesses. Ang gahom sa balang espiritu, magtudlo na to, magiya na to, nga makasangyaw ta, makatabang ta sa ubang mga tao, nga ato silang matudluan sa pulong sa Ginoo, o sila pod mag-serve na sa Ginoo. Maguban nato ang gahom, ang presensya sa balaang espiritu karon, ug hangtod na sa walay katapusan. Kitang tanan mga anak sa Dios mingon, og amen, amen. God bless you, tibok simana, mga igsoon. See you next week.